sangkatahan ni Aguinaldo. Pero ngayon, sino ka? Presidente? Presidente ng mga tulisan. Wala kung nasa isip ko hindi ang sarili mong kapakanan. Kung mananatiling wagas sa iyong kalooban at kasama mo ang taong bayan, hindi ka magagabi. Ako, si Macario Sakay E. De Leon. Enero 3, 1870, nang ako ay sinilang sa Tabora Street, Tondo, Maynila. Mahirap lang ang buhay namin noon, kaya sa murang edad, ako ay nagtrabaho bilang tagagawa ng gulong ng mga kalesa. Pumasok din ako bilang sastre. Kalaunay, sumali ako sa isang teatro at dito ko nakilala si Supremo Andres Bonifacio. Sa mga palabas namin, aking nakita ang kalagayan ng ating mahal na bansa sa kamay ng mga dayuhan. Kaya dito nagsimula ang panibagong yugto ng aking buhay. Daan para tawagin ang huling katipunero. Ako ay isa sa mga unang miyembro ng katipunan sa pamamahala ni Supremo Andres Bonifacio. At ako ay naging general noong Pilipino-American War. Nagdesisyon akong mamundok at bumuo ng revolusyonaryong puwersa sa Bulacan, Pampanga, Morong, Cavite, Laguna, Batangas at kalaunan ay tinawag ko itong Tagalog Republic. Pero dahil sa Treaty of Paris, masyadong bumaba ang tingin sa atin ng mga Amerikano dahil tayo ay binenta ng mga Kastila sa halagang 20 milyong dolyar. At ang buong akala namin noon ay magiging maayos na ang kalagayan ng Pilipinas. Pero ang nangyari, panibagong pangaalipin na naman ang ating kinasadlakan. Kaya sa Republika ng Katagalugan ay may sarili kaming batas na sinusunod at may sarili din kaming bandila. Ako ang presidente at si Francisco Carrion ang aking vice-presidente. Mayroon kaming sariling konstitusyon na nakabase sa kredo ni Andres Bonifacio, na binabalaan ang lahat ng Pilipino ay huwag ibigay ang katapatan sa bandila ng Amerikano. Dahil dito, kami ay naging banta sa pamahalaang Estados Unidos, kahit sila ay nagpasa ng batas na maaaring gamitin laban sa amin. Ang ginawa ng mga Kano, pinuntahan nila ang mga lugar sa Batangas na kung saan malakas ang puwersa ng Republika. Sinunod nila yung mga bahay at pinatay nila ang mga kasapi ng kilusan. Bad to worst. May nakapagsabing nakikipagtulungan kayo sa mga tulisan. Masdan mo, ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito. Isa kang mangmang. Dati kang opisyal sa sangkatahan ni Aguinaldo. Pero ngayon, sino ka? Presidente? Presidente ng mga tulisan. Ang masaklap nito, pinalabas nila na ako at ang aking mga kasamahan ang gumawa ng krimen. Ayun, marami rin ang naniwala sa palabas nila. Kaya lumabas sa mata ng publiko na kami ay mga bandido. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ako mahaba ang buhok? Hindi ako Jeff Rocks. Minsan kasi, malapit kami sa ilog noon, nagpapagupit kami nang biglang may dumating na mga Amerikano at sinuod kami at muntika na kaming mahuli. Kaya ipinangako ko maging ang aking mga kasamahan na hindi kami magpapagupit hanggat hindi namin nakakamtan ang kalayaan. Gumawa ng paraan ang mga Amerikano para ako'y linlangin at mapasailalim sa kanilang mga kamay. Naniwala ako sa kanila. Sa pangakong kapayapaan,
kapalit ng aming pagsuko. Hulyo 1906, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa American Governor General na kami ay bibigyan ng amnestiya kung kami ay susuko. At dahil doon, kami ng aking mga kasamahan ay sumuko, ngunit ang kalaunan, ako ay tinapon diretso sa kulungan. Kaya bago pa man maghating gabi, pinaligiran na sila ng mga sundalo, kinuha ang kanilang mga armas, at silang lahat ay inaresto at ikinulong. Nang dumating ang araw ng paglilitis, ang sulat na nagsasaad ng pangako ng Gobernador General, at pati na din si Dominador Gomez na naging mensahero nito, ay bigla na lang naglahong parang bula at hindi na muling natagpuan pa. Kung kaya naman, si Macario Sakay, at ang kanyang mga tauhan ay agad hinatulang makulong. Setyembre 13, 1907. Bago nila ako bitayin, binitawan ko ang mga katagang, ang kamatayan ay darating sa ating lahat maya-maya, upang ako ay humarap sa poong may kapal ng mahinahon. Ngunit nais kong sabihin sa inyo na hindi kami mga tulisan at magnanakaw, gaya ng akusasyon sa amin na mga Amerikano, kundi mga miyembro ng revolusyonaryong pwersa na nagtanggol sa ating inang bayan. Mga Pilipino, paalam na. Mabuhay ang Republika at naway ipanganak ang ating kalayaan sa hinaharap. Paalam na. Mabuhay mga Pilipino. Bilang pagbibigay-pugay sa mga nagawa ni Macario Sakay, noong 2013, ay isinulong ng Philippine Historical Commission na mapalitan ang pangalan ng Camp Eldridge sa Los Baños, Laguna, bilang Camp Macario Sakay. At noong January 2016, ay ipinag-utos ni AFP Chief of Staff General Hernando Ereberi, sa bisa ng General Order No. 30, upang palitan ang pangalan ng Camp Eldridge, bilang Camp Macario Sakay. So guys, andito tayo ngayon sa Moriones. Papunta tayo ng Plaza Morga, dito sa monumento ni Macario Sakay. Ang hirap na natin ang monumento ni Sakay kasi hindi nga siya kilala. Kaya nakagutom tayo na tayo. Alam niyo si Macario Sakay? Oo. Sino yan? Bayanin natin. Bayanin natin. Oh, yung iba kasi hindi kilala. Bayanin natin. Ano alam niyo yung ginawa ni Macario? Hindi nakalimutan ko na eh. Buti kilala niyo, no? Kilala ko, bayanin natin yan. Pero nakalimutan ko ng mga ginawa niya. Marami siyang ginawa sa nating bansa. So ito po ang nag-iisang monumento ni Macario Sakay. Nag-iisa lang to sa buong Pilipinas.